Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpan. Siawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nagagalak na magkatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito, ang pinakamataas na uri ng ating panalangin. Ngayong tayo ay nasa ika-6 na linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay magpurit magpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng Kanyang mga biyaya at pagpapala. Ganoon din hilingin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kinakailangan. Sa misang ito, ipagdasal natin lahat ng mga naghandog ng pamisa, kasama na po ang mga intensyon ng mga taga-barangay San Isidro na nagsasagawa ng kanilang nobena bilang paghahanda sa kapiyastahan ng kanilang barangay. Ipagdasal natin ang mga intensyon ng mga parishioners, ng mga volunteers, mga workers, benefactors and friends ng Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Ipagdasal natin ang intensyon ng bawat isang naririto. Ganoon din ang intensyon ng mga sumusubaybay sa ating Facebook Live. Ang mga Pilipinong naghahanap buhay sa ibang bansa, mga frontliners, kasama na ang intensyon ng mga matatanda, mga may sakit, mga naghihingalo at mga nag-aalaga sa kanila na hindi makapunta dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ipagdasal natin na tayo ay manatili sa Diyos upang tayo rin ay manatili sa pagmamahal. Ating aaminin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong nilulugdaliang. Pinupuri ka namin, dinarangal ka
Sinasamba ka namin, pinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo kong naanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulunod sa kanan ng maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas, upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao ring tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos.
Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matupit kahit saang bansa. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkaloob din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hentil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makakahadlang na binyagan sila sa tubig? At iniutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Jesucristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginagawa niya ay kahanghangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong nahangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niya ito, siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa minaran, ama't ako'y mananahan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos,
mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa linggo pong ito, tayo po ay punong-puno ng kagalakan. Una na po sapagkat pagkatapos ng napakahabang mga araw na tayo po ay hindi pinahintulutan na magkaroon ng mga public gatherings katulad ng pagdiriwang ng banal na misa, kaya ang marami sa inyo ay nakikiisa lamang virtually or online sa misa. Ngayong linggong ito, muli sa unang pagkakataon, tayo po ay pinapahintulutan ng ating pamahalaan na magkaroon ng public gathering katulad ng misa sa presensya po ng 30% of our venue capacity. Kaya napakaganda pong balita na muli kayo po ay naririto. Nais po namin kayong i-welcome, kayo pong mga pilgrims, kayong mga parishioners, mga devotees, friends, benefactors of Saint Padre Pio. Alam po namin na na-miss po ninyo ang pagpunta ninyo dito sa pambansang dambana sapagkat alam po namin na mahal ninyo si Santo Padre Pio. Amen? Kaya welcome po sa inyo. Salamat po at kayo ay bumalik pa rin sa Santo Padre Pio makalipas ang napakaraming araw na ito po ay hindi tumanggap ng mga tao sa pagdiriwang ng misa dahil na rin po sa pag-iingat natin upang hindi kumalat ang pandemya ng COVID-19. Welcome po sa inyo. Kayo po ay na-miss namin, no? Nakakapanibago rin po ang pagmimisa ngayon sapagkat halos 2 buwan na ang kaharap namin ay kamera, no? Pero ngayon ang kaharap na namin ay totoong tao, no? So kahit kami pong mga pari ay naninibago rin uli ngayon sa pagdiriwang ng banal na misa. Pero kami po ay natutuwa at nagagalak na muli po kayong tanggapin sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kasama po ng mga intensyon na binanggit ko po sa simula ng misa, lalo't higit ang intensyon po ng mga taga-barangay San Isidro na nagsasagawa ng nobinaryo bilang paghahanda sa kanilang kapiyastahan, isama po natin at huwag nating kakalimutan na ipagdasal ang lahat ng mga ina sapagkat ngayong linggong ito ay Mother's Day. Okay? So ipagdasal po natin lahat ng mga ina, lalo't higit ang mga ina na ngayon ay nakikiisa sa misang ito, either physically, kayong naririto, o yung mga nanonood sa atin sa ating Facebook Live. Happy Mother's Day po sa inyo. Alam niyo po mga pinakamamahal, kung kayo po ay nakikiisa kahit virtually sa mga misa natin, ngayong linggong ito, paulit-ulit nating napakinggan ang paanyaya ni Jesus na tayo ay manatili sa Kanya. Let us remain in Him. At ang sabi ni Jesus, hindi tayo makapamumunga
kung tayo ay hiwalay sa Kanya. We cannot bear fruit if we are separated from Jesus. At ano po yung nagdudugtong sa atin at kay Jesus? Mga pinakamamahal, ang nagdudugtong sa atin ay ang Kanyang wagas na pag-ibig. It is the profound love of Jesus which connects us to Him so that we can say we remain in Him. Mahal tayo ni Jesus. Minamahal natin si Jesus. Kaya pwede nating sabihin tayo ay nananatili sa Kanyang pag-ibig. Kaya tayo ay nakakapamunga. Alam po ninyo, yung expressions of devotions ng mga mananampalataya noong panahong hindi makatanggap ang pambansang dambana ng mga magsisimba dahil sa COVID-19. Litaw na litaw po yung kanilang malaking debosyon, lalo't higit sa banal na misa at kay Santo Padre Pio. Baka po may ilan sa inyo na nangungulit na sa amin, no? Kailan po ninyo bubuksan ang pambansang dambana? Kailan po kami makakasimba? Kailan muli kami makakaranas ng healing power ni Santo Padre Pio sa mga healing liturgy? Napakarami pong nagtetext sa amin. Kahit po anong gawin naming pagsasara, no? Palagi ko po itong ikinukwento. Doon sa may gate 1 natin, no? May mga taong kontento na hindi man makapasok sa loob ng pambansang dambana, pero sila'y nakahawak sa mga rehas at bakod ng pambansang dambana sapagkat sa kanilang paniniwala at sa kanilang pananampalataya, hindi sila sa bakod humahawak, hindi sa malalamig na rehas ng bakod ng simbahan humahawak, kundi humahawak sa mainit na pananampalataya at lakas na nagmumula sa Panginoong Diyos. Ito po'y litaw na litaw. Hindi na lamang kaisipan yung sinasabi ni Jesus na manatili kayo sa akin at kayo'y mamumunga. Hindi na lamang kaisipan. Hindi na lamang magandang pagninilay. Hindi na lamang magandang salita, kundi katotohanan. Katotohanan na ngayon ramdam na ramdam ninyo. Ramdam na ramdam ninyo. Wala akong kabuhay-buhay. Mamamatay ako. Ang pananampalataya ko, ang pag-asa ko sa buhay, hindi ako makapamumunga kapag ako'y hiwalay kay Jesus. Ang nagdurugtong sa atin mga pinakamamahal kay Jesus ay ang Kanyang pag-ibig. Sana po mga pinakamamahal, makita natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ni Jesus sa atin. Anong sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Kung papaanong iniibig ko ang Ama, iniibig ko rin kayo. Have you ever noticed those words? Kung yun po'y ating babaunin pa uwi, baka tayo'y nakauwi na ay naiyak pa tayo. Kung papaanong iniibig ni Jesus ang Ama, gayon din naman iniibig tayo ni Jesus. It is with the same heart and with the same intensity of Jesus' love for the Father that Jesus loves us. Iisang pag-ibig, iisang tibok ng puso ni Jesus sa Kanyang Ama at ni Jesus sa atin. Ang tindi, ano? Ang tindi. Anong tinding pag-ibig? Iisang pag-ibig ni Jesus sa Ama at yung pag-ibig ni Jesus sa atin. Sapagkat iisa ang puso ni Jesus. Iisa ang Kanyang banal na pusong umiibig sa Ama at umiibig sa atin. Anong lalim ng pag-ibig? Anong tindi ng pag-ibig?
na kung papaanong si Jesus at ang Ama ay hindi pwedeng paghiwalayin sapagkat sila'y iisa. Wari bagang sinasabi ni Jesus, kapatid, ikaw din. Ikaw din. Hindi ka rin pwedeng ihiwalay kay Jesus. Kaya tama ang sabi ng banal na kasulatan, sinong makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Jesus? Pagdurusa baga? At ngayon nakikita natin ang napakarami nating pagdurusa dulot ng pandemya ng COVID-19. Kahirapan baga? Tabak baga? Siguro yung ilan sa inyo'y kumapit na sa kung ano-anong patalim para lamang maitawid ang buhay. Kasalanan baga? Lahat naman tayo'y nagkakasala at nagkakamalit bumabagsak. Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, wala. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon nakikita natin sa mabuting balita kung bakit walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat kung papaanong minahal ni Jesus ang Ama, gayon din naman iniibig tayo ni Jesus. Ano pong halaga ng pag-unawang ito ngayon? Anong halaga? Mga pinakamamahal, karugtong ng paalaala ni Jesus ng kanyang pagmamahal ay ang kanyang utos. Ang kanyang utos. Anong utos yon? Kung kayo'y nananatili sa Kanya, ang sabi ni Jesus, kung kayo'y nananatili sa akin, kayo naman ay magmahalan din tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Ang bigat po ng utos ni Jesus. Ang bigat ng utos ni Jesus. If I truly remain in you, you will also remain in love. Hindi ko makakalimutan yung isang homilya ng pari. Ang sabi ho ng paring yon, it is easy to fall in love. It is another thing to remain in love. Kung katabi po ninyo ang asawa ninyo, inyong alalahanin kung kailan ka na fall in love sa kanya. Siguro sasabihin nyo, mga 20 years ago po, no? Kami po ay high school pa, no? Siya po ay gandang-ganda at siya po ay sexy-sexy. Kaya I fell in love with her. Ay ang mabigat na tanong, ngayon, do you still remain in love with her? That's another thing. Sapagkat may mga tao na they just fall out of love. Nung una mahal na mahal, nung una gustong gusto, nung una pursigidong pursigido, pero nung magtagal, wala. No? Wala. Why? Because they did not remain in love. They did not remain in love. Hindi po natin pwedeng sabihin na, ay kaya naghiwalay dahil sa hirap ng buhay. Wala nang maipakain sa mga bata, no? Kaya laging nag-aaway, yun, ang dulo naghiwalay. Nabalitaan ba ninyo yung paghihiwalay ng isang napakayamang mag-asawa, no? Hindi ko na lang babanggitin sapagkat baka maihabla pa ako, no? Napakayaman sila. Sila'y involved sa modern technology. They were married for a long time. Napakayaman nila. Pero they decided to make a divorce. But they are billionaire. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na bakit naghiwalay? Sa hirap ng buhay. No. Hindi dahil sa hirap ng buhay. Kundi sapagkat hindi piniling manatili sa pag-ibig.
At anong sukat ng pag-ibig natin? What is the measure of our love? Ang sabi ni Jesus ngayon, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig ko sa iyo. The measure of our love is the love of Jesus. Hindi yung pag-ibig ng iyong kapitbahay. Hindi yung pag-ibig ng iyong asawa, na kapag mabait ang iyong asawa, mabait ka rin. Pero pag hindi na mabait, hindi ka na mabait. Hindi yung pag-ibig ng kapwa natin. Hindi. Ang sukat ng pag-ibig natin ay ang pag-ibig ni Jesus. The measure of our love is the love of Jesus. And Jesus is telling us, if you remain in that love, we will bear fruit. Ito pong panahong ito ng pandemya, nakita po natin ano ang magiging dahilan para tayo makasurvive. Tayo po'y makakasurvive kung mananatili tayo sa pag-ibig. We can survive COVID-19 if we remain in love. Kapag tayo'y nagbabiyahe, nakakakita tayo ng iba't ibang mukha ng pag-ibig na ito. Magulang na nawalan ng trabaho, anong ginawa? Nagtinda sa kalye. Bakit? Mahal na mahal ang pamilya. Nagtinda ng halaman, nagtinda ng itlog, nagtinda ng pulang itlog, no? Di ba? Ang dami ngayon nagtitinda dyan sa kalye, no? Pati halaman ng kapitbahay, inakat na para ipagbili, no? Ang daming mukha ng pag-ibig. At sana po magpadama tayo ng pagmamahal sa kanila. Kapag kayo po ay uuwi at naghahanap din lamang ng hapunan at may nakita kayo dyan na nagtitinda ng itlog, doon na kayo bumili. Yan ay small business para itawid ang kanilang pamilya. Yung mga nagtitinda ng atsara, bumili kayo kahit papaano. Ipadama nyo rin yung pagmamahal ninyo. Sapagkat sa panahon natin ngayon, walang maliit na pagmamahal. What will keep us surviving is genuine love. At maraming mukha ngayon ng pag-ibig. Kasama na dyan ang mga doktor, mga nurses na namatay. Sana po'y nabalitaan ninyo yung isang doktor na galing sa isang napakayamang bansa, pero piniling pumunta ng India, sapagkat grabe ang cases ngayon ng COVID sa India. At anong nangyari sa doktor na yon? Nahawahan ng COVID-19 at namatay. Kahit siya may bakuna na. That is a modern phase of martyrdom, which can only be explained by love. Yung doktor na yon, yung punong-puno ng pag-ibig. That's why we can survive COVID-19. But COVID-19 can destroy us also because of the absence of love. Yung pag-ibig na nawala. Kaya grabe, no? Sa gitna ng pandemya, makakabalita kayo ng korupsyon. Saan napapapunta yung bilyong-bilyong piso na dapat ipangbibili ng ating bakuna? Saan napupunta? Siguro naman lahat kayo may karanasan, no? Mag-a-announce ng ayuda, no? Hindi ko makakalimutan yung isang nagkwento, no? Siya day pinuntahan sa bahay, no? Nung magbibigay ng ayuda, no? Nung makita, ang sabi ay, ikaw naman pala'y maganda ang bahay, no? Ari na lamang bigas ang iyo. Hindi na ibibigay yung dilata, pati yung cash donation. Yung cash na ayuda. Ay ang tanong, nasaan yung cash na ayuda? Ay kasama na yun sa budget.
That is corruption. And corruption happens because there is no love. Nasa pandemya na, inuuna pa ang sarili. Nasa pandemya na, ang inuuna pa ay kung paano papayamanin ang sarili. Bakit? Sapagkat walang pag-ibig. Walang pag-ibig. At yan ang sisira sa atin. Napakaganda po na ngayong pinag-uusapan natin ng pag-ibig. Tayo'y nagpaparangal sa ating mga ina. No? Sapagkat ang puso ng isang ina ay isang puso na punong-puno ng pag-ibig. Amen? No? Lahat naman tayo'y mga anak, no? Alam natin kung papaano tayo itinawid, pinalago, pinalaki, binuhay, at inalaya ng kanilang buhay para tayo ay lumaking mabuting tao ng ating mga ina. Kaya ipagdasal po natin lahat ng ating mga ina. Mother's Day po itong linggong ito. Ipagdasal natin silang lahat. Kilalanin natin ang sakripisyo nila alang-alang sa pag-ibig. At nawa po yung mga mothers natin, manatiling malusog ang katawan, maging malakas ang kanilang kalooban, maging manatiling malinis ang puso at ang kaisipan, upang patuloy silang maging mukha ng pag-ibig sa mundo. Muli po, Happy Mother's Day po sa mga ina, lalo tigit na naririto. Happy Mother's Day sa inyo. Ganoon din, Happy Mother's Day po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Ang lahat po'y magsisitayo, ating sasariwain ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay mag-uli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pagmamahal kay Kristong muling nabuhay at pabalik na sa Kanyang Ama. Ang ating sasambitin, Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapuspos sila ng handog ng Espiritu Santo at nang mapalago nila ang pag-iibigan sa buong bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, ay darangin ng Espiritu ang kanilang mga puso ng apoy ng dalisay na pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mamayani ang pagmamahal at pagpapakasakit sa kanilang paglilingkod sa taong bayan, at mawala sa kanilang mga puso ang pag-iimbot at pagiging makasarili, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Para sa mga taong nagsisikap sundin ang mga utos ng Diyos sa kanilang pang-araw-araw na buhay, upang sa pagninilay sa salita ng Diyos at sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay matagpuan nila ang pag-ibig na huhubog sa kanila bilang mga tunay na alagad ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng salita ng Diyos at ng banal na Eukaristiya, upang maging masigasig tayong tagapagbalita ng katotohanan si Kristo ay buhay
at maging masugid na tagapagdala ng kanilang pag-ibig sa tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagpala, isugo mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig. Ama naming muling bumuhay kay Heso Kristo mula sa kamatayan, isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang hindi kami malubog sa burak ng kalungkutan, pagkabigo at kawalan ng pag-asa, at bagkos ay maging masasayang tagapagdala ng mabuting balita ng pag-ibig at kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Heso Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Papuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga naming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po ang lahat. Dili sumunlubos sa nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan, ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, yang bumuno ang langit at lupa, ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ating darasalin ng sabay-sabay, Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami Edias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng Amen, hindi na individual ang pagsagot ng Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay ay nasa ibabaw ng kanang kamay. Ang magkapatong na kamay ay nasa tapat ng dibdib. Matapos maipatong ang katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Atas ko sa inyo, mga kaibigan ko, ay magmahalan kayo, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Higit pa kayang dakila sa pag-ibig na laan. Ialalay ang buhay, alang-alang sa kaibigan. Kayo nga'y kaibigan ko, kung matutupad ninyo ang iniaatas ko. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kayo'y dinalipin, kundi kaibigan ko. Lahat nagmula sa Ama,
bunga ng imayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabiling ko sa inyo. Magmahalan kayo. Ayo'y dinalipin, di kaibigan ko. Lahat nagmula sa Amay, na lahat ko nasa inyo. Kayo'y nirang ko, di ako ang hinirang nyo. Doon kung umayo kayo at magbunga ng imayo. Ito nga ang siyang utos ko, nabiling ko sa inyo. Magmahalan kayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Para po sa nasa kani-kanilang tahanan na hindi nakatanggap ng komunyon sa paraang sakramental, atin pong darasalin ang panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio na Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Nauunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming kaluluwa sa mahal na Birhen,
upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo, na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. ilang patalastas lamang po. Tuwing Sabado ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na 9 ng umaga. Atin po ngayong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing, hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ng prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Pakihawakan po lahat ng mga religious articles na gusto nyong pabindisyonan. Kasama na po yung iba pang mga kagamitan katulad ng inyong mga bags at lahat ng laman nito. Kasama na po ang mga pictures ng mga mahal nyo sa buhay na may karamdaman o naghihingalo na ngayon po'y inyong itinataas sa Panginoong Diyos. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga kasangkapang ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, lalo't higit ni Santo Padre Pio. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Habagi noong Maria, Napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. ang pambansang dambana po ay muling pinapahintulutan na magkaroon ng public celebration of the Mass in the presence of 30% ng ating venue capacity. Bukas po, araw ng Linggo, ang mga misa po natin, makikita po ninyo sa harapan, 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m., 2 p.m. at 5 o'clock p.m. Atin muna pong inalis yung normal schedule ng 6:15 p.m., no? Sapagkat kakaunti na po ang nakakalabas. Wala rin po sa schedule natin, okay? Sana po inapansin ninyo, wala po sa schedule natin ang 5 o'clock a.m. Ito po ay sapagkat sumusunod tayo sa oras ng curfew ng ating pamahalaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumayo tayo at gawing mga alagad.